Hello guys! Sa video na ito ay matututunan mo kung bakit parang hindi ka umaasenso kahit sobrang sipag mo sa trabaho. Dalawa ang magiging main topic natin rito. Number 1, passive income at number 2, leverage. Marami sa ating mga Pinoy ang sobrang sipag talaga at sanay na magbanat ng buto. Meron tayong mga OFW, mga construction workers, mga farmers, mga office workers. Yung iba may part-time jobs, may small business, at iba pa. Siyempre, halos lahat naman ng trabaho ay kailangan ng sandamakmak na sipag at hard work. Ngayon, hindi ka ba nagtataka kung bakit ka nagtatrabaho ng halos 5 years, 10 years, 20 years, or 30 years or more, pero feeling mo parang ganun pa rin? Or nagtatrabaho ka for 10 hours, 12 hours, 16 hours or more kada araw, pero ganun pa rin? Or nag-work ka ng 7 days per week, pero parang ganun pa rin? Or nasa abroad ka na, pero parang kulang pa rin daw ang pinapadala mo sa pamilya mo? Bakit ka mahihirapang yumaman kung masipag ka lang? Sabi nga sa isang quote, work smarter, not harder. Ito kasi ang meron ka ngayon. Ito ay ang earned or active income. Ito yung income na nakukuha mo through your job or your self-employment. Ano ang hindi maganda sa earned or active income? Number 1, bayad ka kapalit ang oras mo. So kung mag-spend ka ng 8 hours sa trabaho, ganun din yung katumbas na sweldo mo. Kung lalagpas ka sa 8 oras, edi may OT pay ka naman. Pero bottom line, ang kapalit nun lahat ay oras. Ito ang sabi ni Warren Buffett na isang multi-billionaire. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Let that sink in. Ang ibig sabihin niya lang rito ay kung gusto mong mag-build ng wealth, kailangan mong makaisip ng paraan kung paano ka magkakaroon ng income na hindi mo kailangan i-exchange ang oras mo at pagod mo kapalit ang pera. The more na mag-spend ka ng time sa work, the more na mapapagod ka. Siyempre, mawawalan ka rin ng time sa sarili at sa family mo. At more work equals more stress din. Lalo na kung toxic yung work mo o yung work mismo. Kapag more kang napagod at na-stress, pwede ka ring magkasakit. At ang sakit, ang katumbas nun ay pera. Number 2, nakadepende ka sa boss or sa company. Kung gusto ng boss mo mag-OT ka, mag-OT ka. Kung gusto ng boss mo pumasok ka ng mas maaga, papasok ka ng mas maaga. Kung gusto ng boss mo trabahuhin mo ang hindi mo trabaho, tatrabahuhin mo yan. Kung gusto ng boss mo pumasok ka ng linggo, papasok ka. Kasi kung hindi, pwede ka matanggal o hindi maging maganda ang appraisal or performance mo sa trabaho. Kapag nalugi ang kumpanya, wala ka na rin. Kapag nagtanggal ang kumpanya, pwedeng isa ka rin. Kapag nag-upgrade ang kumpanya ng proseso, let's say nag-automate na sila, pwedeng mawala yung trabaho mo. Kapag may kumpanyang bumili or nakipag-merge sa kumpanya nyo, pwede ka rin mawalan ng trabaho. Number 3, kapag wala ka, wala kang kita. Kapag absent ka, wala ka rin kita. Applicable ito sa lahat ng walang paid leaves sa trabaho. Especially kung contractual ka or nasa probationary period or basta nasa contract nyo, ganito. Kung self-employed ka, for example, at may pwesto ka ng mga isda sa palengke, kung hindi ka magbubukas ng isang araw, wala ka rin kita. Number 4, laging bawas yung kita mo. Kapag na-late ka sa trabaho, bawas ka. Kapag nag-undertime ka, bawas ka. Kahit hindi ka late or undertime, bawas ka pa rin. Kasi may mga tax, SSS, pag-ibig, PhilHealth at iba pa. Kahit sipagan mo pa yung trabaho mo at kahit mag-overnight ka pa sa work, ganun pa rin yun. Yung kita mo, bawas pa rin. Antay ka na lang mag-increase ang sahod mo at pag nag-increase ang sahod mo, bawas pa rin yan.
In short, kahit sobrang sipag mo pa sa trabaho, as long as dito ka lang umaasa, hindi ka pa rin secure at hindi garantisado ang pag-asenso mo. Ngayon, hindi ko sinasabi na masama ang magtrabaho. Ang punto ko ay ganito. Kung magre-rely ka lang sa sipag mo sa trabaho, hindi ka talaga aasenso. Kailangan mo ng diskarte kung paano mo mahihiwalay ang pagkita ng pera nang hindi mo sinasakripisyo ang oras mo at ang pagod mo sa isang kumpanya, sa boss mo, o sa trabaho mo mismo. Kaya pakinggan mo maigi ang susunod na parte ng video. Kung new viewer ka, please consider subscribing. Thank you. Number 1. Ano ang passive income? Sa madaling sabi, ang passive income ay ang perang pumapasok sa iyo kahit hindi mo ito pagtrabahuhan. Or kung meron man, ay minimal na work lang ang kailangan dito kapag na-establish mo ito ng maayos. Sa passive income, hindi mo kailangan mag-work sa opisina ng 8 oras upang magkapera. Hindi mo kailangan antay ng kinsenas o katapusan upang magkapera. Pero tandaan mo, hindi ito yung wala ka ng work na gagawin upang makuha. Hindi ito magic at ang passive income bago magbunga ay kailangan pa rin gumugol ng work dito. Bibigyan kita ng example para mas madaling maunawaan. Halimbawa, meron kang paupahan at ang singil mo sa mga umuupa sa iyo ay 3,000 pesos. So kada buwan may pumapasok sa iyong pera kahit wala kang gawin. Nagtrabaho ka ba ng 8 oras para makuha ang 3,000 pesos? Hindi. Isa pa, day trader ka sa stock market. Ngayong araw, napag-desisyonan mong ibenta yung shares mo at sa pagbenta mo nun ay kumita ka ng 3,000 pesos. Inantay mo ba ang kinsenas o katapusan para kumita? Hindi. At marami pang ibang paraan upang makakuha ka ng passive income. Kahit online pa yan. Kung gusto mong alamin ito, mag-GMG ka or Google mo Gago. Comment nyo lang passive income below kung gusto nyong gumawa pa tayo ng video tungkol dito. Panoorin next slide. Ang comparison ng earned income versus passive income. Earned or active income versus passive income. Meron tayong dalawang magkaibigan. Una, si Juan. At ang pangalawa ay si Pedro. Si Juan at Pedro ay parehas nakapagpundar ng tricycle. Si Juan ay kumikita ng 500 kada araw sa loob ng 8 oras na pamamasada. Si Pedro naman ay kumikita rin ng 500 or more kada araw pero walang ni isang segundo ang ginugol niya sa pamamasada. So, si Pedro ay merong passive income. Ha? Teka, paano ginawa yun? Dahil nakapag-hire si Pedro ng mamamasada ng tricycle niya at binibigyan siya noon ng 200 na boundary kada araw. Dahil hindi kailangan ni Pedro ng 8 oras kada araw upang kitain ng 500, nagamit niya ang time niya upang makapagtayo ng ibang pagkakitaan. At isa na nga ay ang maliit na vulcanizing shop sa bahay niya at kumikita ito ng 200 or higit pa kada araw. Pero hindi rin siya ang umaayos sa mga gulong ng mga motorista dahil meron ding na-hire si Pedro na tao upang gawin yun para sa kanya. So ngayong may time pa ulit si Pedro upang gumawa pa ng ibang pagkakakitaan dahil marami siyang time at marami rin siyang time sa sarili at sa pamilya niya. Si Juan sa kabilang banda ay nakatali na sa trabaho niya na pagta-tricycle. Kaya halos wala na siyang time para sa sarili at sa pamilya. Plus, pagod na rin siya pag-uwi. Dahil sa pag-hire ni Pedro ng mga tauhan, nagkaroon siya ng passive income. At ginagawa na rin niya ang pangalawang punto ng video na ito na leverage. Ano ang leverage? Gaya nga ng nabanggit sa previous slide, si Pedro ay gumamit ng leverage. Ginamit niya ang skill at oras ng ibang tao. Ginamit niya ang skill ng isang tao sa pagmamaneho ng tricycle. Ganon din sa pag-vulcanize. Si Juan, siya ay work hard.
Kapag nagkasakit siya, no pay. Si Pedro, work smart. Kahit magkasakit siya, may pay pa rin. So sa leverage, matutulungan ka nito upang mas dumami pa ang time mo, ang kita mo, ang kaalaman mo, at marami pang iba. Sa halos lahat naman ng bagay ay nag-leverage tayo. Ikaw ngayon na nagtatrabaho sa opisina, nile-leverage ka ng kumpanya or boss mo upang hindi na sila yung gumawa ng trabaho mo. Pero kapalit nun, may kinikita ka. Mas sabihin natin, magko-commute ka gamit ang jeep, nile-leverage mo rin ang skills at jeep ni manong driver para mas makarating ka ng mas mabilis sa isang lugar. At ang kapalit naman nun ay pagbayad mo ng pamasahe. Walang masama sa leverage. Sa mundo natin, hindi mo lang napapansin, ginagamit mo ito at ginagamit ka rin ito. Alam mo naman siguro ang Avon at di ka ba nagtataka may isang beses hindi mo nakita yung may-ari nito? At baka nga hindi mo pa kilala. Anyways, ang Avon ay magandang example ng leverage. Same with passive income na rin. So si Avon, ginagamit yung time ng ibang tao para i-resell yung product nila door to door or sa iba pa. So kapag bumili or nakabenta yung Avon representative, may passive income na si Avon. Si Avon, nagkaka-passive income dahil sa pag-leverage niya sa ibang tao. By the way, si Avon, international brand yan. So sa passive income, kahit nasan kang parte ng mundo, pwede ka kumita. Same din yan kung may nagawa kang passive income gamit ang internet. So bukod sa worldwide na, pwede ka rin kumita ng dollars. Ngayon, alam mo na siguro na hindi sapat lang ang sipag upang yumaman. Kailangan mo ng diskarte at kaalaman. Kailangan mong ma-separate ang sarili mo or oras mo sa trabaho para yumaman. Hindi mo kailangan maging matalino, mayaman, may pinag-aralan para makamit ang passive income at leverage. Kailangan mo lang alamin kung paano mo ito makukuha at ma-maximize. Inuulit ko, ang paggawa ng passive income at paggamit ng sa leverage ay kinakailangan rin ng work. Walang instant, walang magic na kapag binili ko to, ay magkakaroon ako ng passive income agad. Kaya marami sa mga Pinoy ang nai-scam kasi kulang sa aral at sa kaalaman. Ibigan, ngayon alam mo na kung bakit di ka umaasenso sa kabila na sobrang sipag mo sa trabaho. Yun ay dahil wala ka kasing passive income at hindi mo ginagamit ang leverage. Wala namang masama sa pagtatrabaho, lalo na kung masaya ka naman dyan at sapat naman ang kinikita mo. Pero kung ang goal mo ay yumaman, kailangan hindi ka lang umasa sa isang source of income, kagaya ng active or earned income. Kailangan mo gumawa ng paraan kung paano palalaki yung income mo gamit ang pagkakaroon ng iba't ibang income streams or source of income, gaya ng passive income at iba pa. In summary, ito ang dahilan kung bakit ka mahirap kahit masipag ka, or disadvantages ng active or earned income. Number 1, bayad ka kapalit ng oras mo. Number 2, nakadepende ka sa boss or sa company. Number 3, kapag wala kang kita. Number 4, laging bawas yung kita mo.